Guys, panoorin nyo itong ginagawang paghahanda ng DMW para sa pagre-retiro ng mga OFW. Ano nga ba itong ginagawang paghahanda ng ating gobyerno? Ikakatuwa ba ito ng mga OFW or hindi? Panoorin nyo hanggang dulo dahil may sinabi ang namayapa ng dating DMW Secretary, Ma'am Toots Ople, kung paano paghahandaan ang pagre-retiro ng mga OFW. Hindi man gano'ng kalakihan pero malaking tulong ito guys para sa ating mga OFW. So dito muna tayo sa ginagawang paghahanda ng Department of Migrant Workers or ng DMW para sa pagre-retiro ng mga OFW. Mamaya magbibigay tayo ng opinion. Retirement ng mga OFW ang isa sa mga pinaghahandaan ngayon ng gobyerno. Sa pagtaya kasi ng Department of Migrant Workers, milyong-milyong OFW sa magre-retiro bago ang taong 2040. Balita hatid ni Cedric Castillo. Sa 30 taong pagiging OFW ni Rene, samot-saring trabaho na raw abroad ang napasok niya. Pero ngayong malapit na siyang maging senior citizen, saka naman daw siya nabakante. Pag nag-a-apply na ako dito local, medyo ang hirap maghanap ng trabaho. Oo, kasi ang banat kagad nila, overqualified ka. Ang nagiging kinauwian tuloy ng mga matatanda ng mga OFW, sa bahay na lang, tambay na lang. Ayon sa DOLE, alinsunod sa Republic Act 10911 o Anti-Age Discrimination Law, kakayahan at hindi edad ang dapat na basehan sa pagtanggap sa mga aplikante. There should be equal employment opportunities for in all our recruitment practices. Ayon naman sa Department of Migrant Workers o DMW, dapat paghandaan na ang pagbuhos ng mga magre-retirong OFW. By 2040, marami ng mga uuwi na mga retiring overseas Filipino workers. Nung early 2000 kasi nagkaroon ng, up to now, no, may boom sa deployment natin. They have been going out in millions. So we have to be ready when they start coming in. Ngayon pa lang, may mga programa na raw ang DMW para sa mga OFW na balak magretiro. Kabilang dito ang pagmamanage ng pinaghirapang ipon at paghahanap ng kahalintulad na skills. If you're a very good domestic worker, you can be a very good hotel manager. Kapag magaling kang domestic worker, magaling kang magluto, pwede kang mag-commercial cooking, pwede kang mag-culinary arts. Pag magaling kang mag-alaga talaga, pwede kang mag-caregiving and eventually graduate into more professional healthcare occupations. Sa pagkakaintindi ko ay paghahanda ito ng DMW para mabigyan ulit ng trabaho ang mga OFW na magre-retiro na at uuwi sa Pilipinas. What? Hindi tulong pinansyal na gaya ng inaasahan ng mga OFW or OFW pension. Na alam ko yan ang gusto nyong marinig. Pero paano nga ba paghahandaan ng mga OFW ang pagre-retiro sa Pilipinas at paano magkaroon ng OFW pension? Eto guys, patunay dito at epektibo ito dahil ang aking ama ay isang retiradong OFW na 1.5 dekada na nagtrabaho sa Saudi Arabia. Ngayon ay for good na sa Pilipinas. At ito din ang pinapaintindi sa atin ng dating DMW Secretary Ma'am Toots Ople nung siya'y nabubuhay pa. For the OFW pag-uwi, kung wala ng trabaho, that SSS pension will mean a lot. So, yun ang thrust namin ngayon sa aming mission, securing the working Filipino. Yun ang gusto namin gagawin and we are committing to help the OFW sector na ma-realize ito. And now, it is my honor and privilege to introduce our keynote speaker, Secretary Susan Toots V. Ople of the Department of Migrant Workers. Ni-encourage namin kayo na maging SSS members, tuloy-tuloy lang kasi in the end, kayo makikinabang. Meron kasi nagsasabi sa amin, Ma'am, paano na kami na ex-OFW? Wala kaming pension fund. Lagi ko sinasabi, actually, meron kayo. Hindi nyo lang siguro naiintindihan na pag naguhulog kayo ng SSS, yan ang inyong pension fund. Tama guys, dapat naguhulog tayo ng ating SSS.
Dahil patunay dito ang aking ama na napakatagal na nagtrabaho sa Dammam, Saudi Arabia na for good na ngayon sa Pilipinas. At ngayon ay nagpe-pension siya sa SSS ng 10,000 pesos kada buwan. Hindi man gano'ng kalakihan guys, pero yung bagay na hindi mo na kailangan pagtrabahuan na makakuha mo na ito buwan-buwan ay napakalaking bagay na yun guys. Didiskarte ka na lang kung ano ang gagawin mo para dumagdag ang kita mo kapag nasa Pilipinas ka na. Buti na lang sana kung meron kang pamilya or anak na susuporta sa'yo at mag-aalaga pagtanda mo. Kagaya nito guys, or hindi kagaya nito na nasa huli na ang pagsisisi. Napakaraming issue ang video na ito, pero guys, ito ang realidad ng isang OFW. Para sa mga katulad kong OFW, mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya. Kasi hindi kayo nakakasiguro na pag tumanda kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin, nung wala na akong pera, halos kaaway na ang turing sa akin. Parang ang sama-sama ko na. Alam nyo kung maibabalik ko lang, nag-ipon ako para sa sarili ko. Hindi yung lahat ng kapatid ko pinag-aral ko. Lahat ako ang tumulong para makapag-abroad sila. Hanggang sa kahuli-huli ang pag-abroad ko, tumutulong ako sa kanila. Magulang ko, tinulungan ko yan. Pero nung wala na akong maibigay, para na akong basura. Gustong-gusto nila akong paalisin dito. Bakit ako aalis? Ako ang nagpundar ng bahay na to. Wala akong alam kung ano. Yun lang yung buhat nung wala na akong maibigay. Yung wala na silang mapala sa akin. Alam nyo yung anak ko, pinag-aral ko yan sa Lyceum, Culinary. Pinapunta ko pa yan ng Amerika para mag-OJT doon. Lahat binigay ko. Tapos laging sasabihin, wala akong kwentang ina kasi hindi ako nagpalaki. Sobrang sakit ng ganitong pakiramdam guys, at saka mo lang marirealize kung kailan hindi mo na kaya magtrabaho. Kaya sa mga kapwa ko OFW ay paghandaan nyo ang inyong pagre-retiro. Kaya kahit man lang ay SSS ay huwag nyo itong papabayaan. Para kapag hindi nyo na kaya magtrabaho kapag tanda nyo, ay hindi nyo kailangan manghingi ng pera kung kani-kanino. Kaya nakasalalay sa mga kamay nating mga OFW ang pagre-retiro natin sa Pilipinas. Yung Pag-ibig MP1 guys or P1 ay napakaganda din na pandagdag retirement fund. Dahil makukuha mo ang lahat ng hinulog mo dito, pati yung tubo ng pera mo after ng 20 years. Kaya lakihan nyo na yung hulog nyo sa inyong Pag-ibig MP1 or P1. Ganon din guys sa Pag-ibig MP2 na makukuha nyo naman after ng 5 years. Na napakaganda para sa iyong short-term financial goal. Dahil may kita din ito na 5 to 8% per year. Napakalaki nito guys dahil nga ako ay may malaking pera na din sa Pag-ibig MP2 na kada taon ay kumikita ng napakalaki. Nasasabi ko guys na napakalaki dahil hindi naman gaya sa bangko na 0.1% lang ang tubo ng pera mo. At minsan negative pa. Pero sa Pag-ibig MP2 guys ay talagang garantisado at subuko na. So ayun guys, paghandaan natin ang ating pagre-retiro. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.